Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo. About WPS na naman nating mahal ito. So ang video ito ay mula kay Evad Pop. So meron itong pamagat na China lagot. Marami ang galit na bansa. US at Japan nagpatrol sa West Philippine Sea. So yun, bago natin simulan, Evad Pop, supportahan nyo yan. Hinihingal ako. Evad Pop, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga Kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China lagot, marami ang galit na bansa. US at Japan nagpatrol sa WPS. So ano kayo nakapload sa video to, men? Hinihingal ako kasi yun, umihi kasi ako galing, men, tapos bumalik agad So, again, Evad Pop, Pilipinoisy. So, like, comment, share, subscribe. Start. Kababayan, China, pinagtutulungan ngayon. Ulit. Breaking news mga kababayan, China, pinagtutulungan ngayon ng maraming bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Amerika, Nako. Japan at Pilipinas sama-samang nagpapatrolya ngayon sa West Philippine Sea. Amerika, Japan at Pilipinas. So, tatlo. US pa lang at Japan, wala na Degwat na yung China Galit nga ang maraming mga presidente at mga leaders ngayon dahil sa kamakailang insidente na nangyari sa West Philippine Sea. Tara alamin ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng yan ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. So ayun, like nyo yung video ni Evad Pop, men. Tapos syempre subscribe nyo na rin So maraming salamat po. Ayon sa ulat ng GMA News, ilang bansa ang nagpahayag ng hindi pagsang-ayon sa mga kilos ng China sa West Philippine Sea matapos ang isang bagong insidente ng agresibong kilos laban sa mga barkong Pilipino noong Miyerkules ng umaga. Isang barko ng China Coast Guard or CCG ang naglunsad ng water cannon attack at sinadyang bumangga sa isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BP. Grabe, sobrang sad lang din isipin namin na up until now, patuloy pa rin yung mga water cannoning na ganyan. Tapos yun nga, based naman sa nakita kong news kanina na nagbigay ng talumpati ang ating mahal na Pangulo, sabi niya doon na hindi daw talaga pa magpapadala ng warship yung Philippines doon sa West Philippine Sea kasi hindi daw tayo at war. So, ewan ko kayo na lang di bahalang humusga. Bahala kayo dyan. Habang ito ay nagsasagawa ng maritime patrol sa paligid ng Baho de Masinloc or Escabroel Shoal. Ang insidenteng ito ay muling nagdulot ng tensyon sa rehiyon. Pagkatapos nga po ng insidenteng ito, ayon sa ulat ng Inquirer.net, sama-sama ang Amerika, Japan at Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nitong Biyernes lamang ay sinamahan ang BRP Andres Bonifacio ng Pilipinas ng Washington Reconnaissance Aircraft P-8A Poseidon at ang pambato ng Japan na Morosami Class Destroyer JS Samidari. Ipinadala ito batay sa Indo-Pacific Command at sinabi ng Armed Forces of the Philippines or AFP nung Biyernes na ang mga aktibidad sa isinagawang pagsasanay ay kinabibilangan ng pag-check ng communication para masiguro ang maayos na koordinasyon. Grabe, Amerika pa nga lang yung tutulong sa Pilipinas, man, checkmate na yung China paano pa kaya kung kasali yung Japan? Diba? Pagpalitan ng kalaman ng mga eksperto at isang pre-sale conference para pag-usapan ang layunin ng operasyon. Ayon sa AFP, ang mga drill na ito ay nagbigay diin sa pagkakaisa sa depensa at nagpatibay sa pangako ng mga kasali sa pagsasanay na panatilihin ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Nangyari nga ito matapos barilin ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barkong Pinoy na nagbabantay malapit sa pinag-aagawang Panatag or Escabroel Shoal noong Miyerkules. Sana ganito parati kapag merong mga ganyang insidente ba, automatic na parang sige, US, Amerika, patrol agad. Para maano naman yung China ba na bago natin i-water cannon to, isipin muna natin na what if after nito, magpapatrol na naman yung Pilipinas kasama yung Amerika or Japan. Diba? Sana merong ganyan. Noong 2012, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa Panatag Shoal kung saan nakuha ng China ang kontrol sa lugar at nananatili ito hanggang ngayon. At dahil nga sa insidente ng water cannon, grabe 2012, nakuha ng China yan. So ngayon, yung WPS, kung loko-loko talaga tayo ngayon dyan, wala na. Never na natin makukuha yan. Diba? Ganyan ka nakakatakot yung China,
naglabas ng iba't ibang reaksyon at galit ang mga lider sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa social media platform na X, nagpahayag si British Ambassador Lori Beofils ng pagkabala. Sinasabing ang kilos ng China ay nagdadala ng mas mataas na tensyon at posibilidad ng maling hakbang. Hinimok niya ang China na sumunod sa international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Naglabas din ng pahayag si Japanese Ambassador Endo Kazuya na nagsabing labi silang nababahala sa kaligtasan ng mga barko at tauhan ng Pilipinas. Tinuligsa niya ang paggamit ng water cannon at mapanganib na maneuvers na naglalagay sa panganib sa mga tripulante. Aniya, pinaninindigan ng Japan ang rule of law at tinututulan ang anumang kilos na nagpapataas ng tensyon. Ang UK Tama. Dapat ganun. at Japan ay kabilang sa mga bansang kinukonsidera ng Pilipinas para sa posibleng multilateral exercises at resupply missions sa West Philippine Sea. Nitong nakaraan, nagbigay ang Japan ng mahigit 611 million pesos na halaga ng kagamitan sa depensa sa Pilipinas. 611 na. Ulit nga, million or billion? Nabingin na kasi ako eh. Ulit. Exercises at resupply missions sa West Philippine Sea. Nitong nakaraan, nagbigay ang Japan ng mahigit 611 million pesos na halaga ng kagamitan 611 million pesos. So maraming salamat. Palakpakan natin, men. Sobrang saludo sa mga bansang nagpaabot ng suporta sa atin sa depensa sa Pilipinas, kabilang ang surveillance radar systems, inflatable boats at coastal radar equipment upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Noong October, isa ang Japan sa mga bansang lumahok sa sama-sama exercise na ginanap sa Hilagang Luzon kasama ang Pilipinas. Samantala, ang UK naman ay nagpadala ng mga tagamasid upang palakasin ang koordinasyon ng mga hukbong pandagat na kalahok. Noong 2023, nag-obserba rin ang UK sa pinagsanib na pagsasanay militar ng Pilipinas at Estados Unidos sa Balikatan exercise. Samantala, ang South Korea na sumusuporta sa Pilipinas kasama ang France upang palakasin ang South Korea tapos France. Wala na, mas lalong iiyak yung China nito, men, kasi yung mga bansa na kalaban din nila, wala kumakampi sa atin. Ewan ko min kung bakit hindi ito naiisip ng China na siyempre, halos lahat ng bansa na. Yung Amerika, yung France, yung Japan, Philippines. Diba? The way sila magbigay ng mga statement, hindi na tama itong ginagawa ng China. Tapos ngayon, diba, sobrang dami natin, mga 5+. Tapos ngayon, itong China, nagbibigay din sila ng statement na hindi daw tama yung ginagawa ng Pilipinas. So, sino ngayon yung mas kapani-paniwala? Yung ikaw lang mag-isa o itong marami na nakakakita na. Kasi itong sa China pa kasi, men, mas mahirap tong sitwasyon ng China kasi sobrang nabablind na sila ng pagiging ganid nila. Kaya hindi na sila aware na hindi na pala tama yung ginagawa nila. Mali na pala yung pinaglalaban nila. Diba? Depensa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas or AFP ay nagpahayag ng pagkabahala sa insidente ng pag-atake. Binigyang din ito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan, kaligtasan at kaayusang nakabatay sa mga patakaran sa South China Sea. Gayon din ang kalayaan sa paglalayag at paglipad. Ayon sa pahayag ng Embahada ng Korea sa Pilipinas, nag-alala sila sa mga kaganapan malapit sa Baho de Masinloc at Sabina Shoal, kabilang na ang paggamit ng water cannon at mapanganib na maniobra. Ipinanawagan nila ang paggalang sa kapayapaan at kaligtasan alinsunod sa mga alituntunin ng international na batas, partikular ang UNCLOS. Noong October, puro tayo nakabase sa international law. Same as sa mga bansa na nakikita na tayo ngayong agrabyado. Pero yung China, wala. Parati lang nilang pinanghahawakan. This is our sovereignty rights, something like that. Mga rights nila na wala. Kani-kanila lang naman. Or sila lang din naman yung gumagawa. 'Di ba? 2023, sumali ang Korea sa isang dialogo kasama ang Pilipinas upang talakayin ang mga isyung may kinalaman sa ekosistema ng dagat, kaligtasan at seguridad, pati na rin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng militar at industriya ng depensa. Ang ugnayang ito ay nagpapakita ng layunin ng parehong bansa
na magtulungan para sa kalikasan at seguridad sa rehiyon. Samantala, ang Canada na lumahok din sa multilateral na maritime cooperative activity sa West Philippine Sea noong Hulyo ay nagpahayag ng seryosong pagkabahala sa mga agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at Nako, pati Canada men, Diyos ko por santo. Navy laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard or PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Sa kanilang pahayag, sinabi ng Canada na ang ganitong mga aksyon ng China ay nagdudulot ng panganib sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Nananawagan ang Canada na ang mga sigalot ay dapat lutasin sa mapayapang paraan at alinsunod sa mga pandaigdigang batas, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa mga Pangilan na yon, Canada. Ha? Pangilan na yon, panglima na yon. pahayag ng France naman at Germany, mariin nilang kinundena ang paggamit ng banta at dahas ng China laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. I think yung pinapangalanan dito ni Evad Pop is yung G7. Correct me if I'm wrong. Binanggit ng France ang kanilang pagkabahala sa nangyari sa South China Sea at muling nananawagan na sundin ang mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Iginiit din nila ang kahalagahan ng pagresolba sa mga alitan sa pamamagitan ng mapayapang dialogo at inalala ang desisyon ng Arbitral Court noong July 12, 2016 na pumabor. Sana yun? Sana yung desisyon ng arbitral? Bakit hindi magalang-galang ng China yon? Ano bang gusto nila, ha? Ano bang gustong palabasin nila? Nung una, pumupunta-punta sila dyan para doon nga pagtalunan. Tapos nung natalo, biglang aayaw, biglang iiyak, anak ng nga sa Pilipinas. Samantala, binatikos din ng Germany ang mga aksyon ng China na anilay nagpapahina sa katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region. Binanggit ng German Ambassador na ang mapanganib na aksyon ng China ay lumalabag nga sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 arbitral ruling at nananawagan siya para sa paggalang sa pandaigdigang batas. Ang mga pahayag na ito ay bahagi ng patuloy na pananawagan mula sa iba't ibang bansa at organisasyon sa buong mundo para sa mapayapang solusyon sa mga sigalot sa West Philippine Sea. Kasabay ng paggiit na itigil ng China ang mga agresibong hakbang na nagdudulot ng tensyon at banta sa rehiyon. Maging ang Ewan ko na lang kung talagang ititigil ng China yan. Idadaan lang ng diplomasya. Kasi para sa akin, wala. Mukhang malabong gawin ng China yan. Sobrang taas na kasi ng pride nila, men eh. at Norway ay nagbigay din ng kanilang pagkabahala at pabor sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Norwegian Ambassador Christian Halaas Lister na dapat marisolba ang mga alitan sa mapayapang paraan alinsunod sa pandaigdigang batas. At bago pa nga ang insidenteng ito, nagpahayag na rin ng pagkondena ang Estados Unidos, European Union, New Zealand at Finland sa mga aksyon ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Kahit na halos buong mundo na ang kalaban ng China, ay patuloy pa rin na iginigiit ng Chinese Embassy sa Maynila ang kanilang pananaw sa insidente sa West Philippine Sea. Binalaan yan, si Manong din. Bakit ba? Sus ko naman. Wala na nga sa poder niya. Siya pa yung tapang-tapangan. Siya pa yung bulag-bulagan, di ba? Kaya tuloy, panawagan ng mga kababayan natin. Tanggalin na nga yung China Embassy dyan. Wala namang ginagawang matino yan dyan. Panito ang Pilipinas na itigil ang umano'y panghihimasok, provokasyon at mapanulsol na aksyon. Iginiit din ng China na sinasadya ng mga barko ng Pilipinas na banggain ang isang barko ng Chinese Coast Guard. Pero kung kayo... Paano sinasadya ng Pilipinas na banggain? Sila nga yung bumabangga, di ba? Tayo nga yung nilalapitan nila. Hindi naman tayo tanga na lalapitan talaga natin yung China, no? Isipin mo, before lalapit doon sa barko ng China. Tayo pa talaga. Sobrang labo ng statement nila eh. Sila yung lumalapit sa atin eh. Tapos video agad. Nagmumukha lang naman silang binangga kasi tinatansya nila. Kunyari, yung barko ng Bifar dito papunta. Inuunahan nila para alam na nila kung saan pupunta yung Bifar. Bali, dun, babangga talaga yun. Pero kung iisipin mo, wala sila talaga yung bumabangga sa atin. Kahit na sometimes, nagmumukha tayo yung bumangga. Kasi yun nga, hinaharangan nila yung daan natin eh. Diba? Yung tipong nananadya talaga sila. Kasi kahit iwasan naman natin sila, wala eh, susunod at susunod pa rin naman sila. Kaya no choice na lang yung mga barko natin, kundi magpatuloy. Kung sino manghaharang-harang ay papanggain. Diba? Tapos ngayon, iiyak ngayon. O ang tatanungin mga kababayan, dapat na bang tumigil ang China sa kanilang agresyon sa Pilipinas? #yes or #no, please comment down below. And speaking of comments, shoutout po kay Sir Skyler Tan na aktibo nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po. Mga kababayan, pag-uusapan natin ngayon ang tunay na sitwasyon ng South Korea. Bakit nga ba nagkakagulo ang mga tao roon, pati ang kanilang gobyerno ngayon?
Tara alamin ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creators. So, ayan, I think hanggang dito na lang muna, no? So, ibang video pala yan. So, parang ano lang pala, dinugtong niya yung, I think yung nakaraang video niya, no? So, yun lang naman, mga kanoy. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section, ano? So, kayo, anong masasabi nyo doon? Diba? Kita nyo naman. But anyways, bago pala natin ito tapusin, Evad Pop, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, our YouTube channel, Pilipinoisy. Huwag nyo kalimutang i-subscribe bago kayo mulis. So, yun, subscribe nyo si Evad Pop kung gusto nyo maging updated sa mga videos niya. No? So, yun, malinaw naman, men, na I think yung pinangalanan dito is yung G7 nga, no? Grabe. Or correct me if I'm wrong. Grabe, mantakin mo yun. Sobrang daming bansa na kinukundi na yung China. Tapos itong China, wala eh. Parang sobrang confident nila sa sobrang confident nila sa, pinanghahawakan nila na sila nga yung nasa tama. Kahit hindi naman talaga sila tama. Ewan ko kung paano natin ipapamukha sa China na, oy China, tigil mo na yung kahibangan na yan. Hindi ka na tama, may tama ka na. Diba? Ewan ko kung paano natin maipaparating sa kanila yan. Kasi based naman sa sinasabi ng Canada, France, Germany, diba? Yung Amerika, Japan, wala, tayo naman talaga yung inaano nila, diba? Kasi, sige, hindi naman talaga kasi natin pwedeng sabihin na, paano, yung G7 na yan is kakampi nyo yan. Kakampi nga namin yan. Pero syempre, kung mali naman yung ginagawa namin, alam nga namang kakampi pa talaga sila sa amin, diba? May basis naman kasi. Yung basis namin, yun nga, yung natural, yung sa arbitral, diba? Yung proof na naipanalungan namin yung teritoryong yan. Diba? Yung China lang naman talaga yung tigas-tigasan na hawakan yung teritoryo ng Pilipinas na hindi naman talaga sa kanila eh. Tapos yun nga, mukha na nga silang tanga or nakakatawa na nga sila kung iisipin na kahit sobrang dami na, sobrang nag-iiyak-iyak sila sa mga presko nila na, uy, wag nyo kaming siraan sa Philippines. Sinisiraan nyo pa kami sa international. Ano sinisiraan sa international? Kayo lang naman yung sumisira sa imahe nyo, ah. Diba? Yan. Dahil yan sa pagkagahaman nyo. Kung binawas-bawasan nyo sana yung pagkagahaman nyo, edi wala sanang ganto. Wala sanang mga bansa-bansa na pupunahin ka na lang bigla. Hindi sana magkumpulan yung bansa na galit sa iyo, di ba? Pero wala eh, nasimulan na ng China yan eh. Siguro medyo may pride na talaga sila na parang ewan ko, ayaw nila or hindi nila magawang sumuko or isuko yan sa Pilipinas kasi siguro baka para sa kanila magmumukha silang mahina kasi siguro napagtanto nila na napag-isip-isip nila na grabe no, Pilipinas to. Tapos kung isusuko natin yung West Philippine Sea na yan sa kanila, wala. Magmumukha tayong napatiklop tayo ng Philippines. Sobrang liit lang na bansa. Baka yan yung iniisip nila. Kaya tigas-tigasan pa rin sila kahit na kinukundina na sila ng napakaraming bansa. Pero yun nga, nakakainis din kasi. So, kayo ba? Ano bang dapat gawin talaga dyan, men? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang. Evad PUP, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe, Filipino IC.